Yo, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, mga pare ko, kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. Syempre, nandito na naman tayo para manggatas. Alam nyo na, wala naman tayo ibang ginagawa sa mundong ito, kundi puro kagulangan sa kapwa, pamimirata. Syempre. Ano pa bang gagawin natin dito, di ba? Ba't tayo magpapakahirap sa mga content kung pwede tayo mamirata ng mga video, di ba? Syempre, gaya ng dati, gusto kong pasalamatan ng mga sponsors ko, sa mga walang sawang sponsors ko na sumusuporta sa akin palagi. Casa Coco Amadeo, sa solid na accommodation, Boss Jason Yap, maraming salamat po palagi. Sana makabalik kami dyan. 74 Clothing kay Kuya Ethan Domingue Martinez, maraming salamat Kuya Ethan. Skin Goddess kay Madam Freya sa pag-aalaga sa aking skin. Maraming salamat Skin Goddess at sa iyo Madam Freya. Shinwear kay Kuya Mabagtingla at syempre sa aking malupit na inaanak na si Shin Rojan, aka Bosyo ng Mundo. Shoutout sa inyo. Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Etong flip top na suot ko yan ay collab ng Crown Manila. Ayan, makikita nyo ba yan? Maraming salamat. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Ayan, napakalaking ego. Maraming salamat Papa Joseph Aday. Thank you palagi. Distinctive Clothing kay Madam Alex Liagas. Maraming salamat Madam Alex Liagas sa mga solid na acid wash na maaangas. At yun, ito kalalabas lang na itong battle na to, pero yun, ang masarap gatasan ay yung kalalabas lang. K-Ram versus Kenzer. Isa buhay ito. Pero ilalabas ko to siguro mga 3 days pa. Okay, let's get it on. At nanalo ng coin toss si K-Ram, pili niya mauna. Si Kenzer, tig 2 minuto dapat, 5 ang hurado natin, isa buhay. 20-25, second side 14, unang banat. Kenzer. Yo, check. Dinig? Yo, last year, napasali ng 2-4-2. Kaso laglag agad. Kaya marami nagsabi na team namin ni Mimak ay weak. Pero ngayong taon pinag-isabuhay. Binigyan ng pagkakataon ang boss natin na si Arik. Oo, K-Ram yung kalaban. Pero wag niyong iisipin na matatalo ako ditong matik. Lalo't nakafocus ako sa punches ngayong wala akong sidekick. Flip top game! Maka-focus ako sa punches kasi wala akong sidekick. Puta, minaliit yung minaliit si Mimak ng harap-harapan with camera, di ba? Minaliit si Mimak. Ikaw ba si Young G? Ang kilalang kahit sino na lang pinagchuchucho pa sa eksena. Mot, 3GS, XB, Phoebus at Enigma. Kung di ka chupaero, malamang di pa rin matunog yung pangalan mo sa liga. Na misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Na misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Kasi, na misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Tangina, na misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng sa gera. Puta. Na misinterpret mo ata, kuya, sinabi. Hindi ko masisisi si Kenzer kung nawawala-wala siya rito. Pakiramdam ko dahil unang isabuhay ni Kenzer to at big stage na solo. Alam mo siguro sobrang. Tapos K-Ram pa kalaban niya. Siguro grabing pressure nararamdaman yan. Sabi ni Luning, pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Na misinterpret mo ata, kuya, sa sikreto ng eksperto sa gera. Our ultimate immunity protection. Potency Zinc Advance. Buy now. Putang na. Lana. Time. Unang banat, patakin ka natin si K-Ram. Putang ina mo! Ginanalagad si K-Ram para nakano agad yun. Tang ina mo, chokalawang ko Tang ina mo, todos kahit mag-freestyle lang ako dito, boy. Mayabang ako. Naano si Kenzer dito, pakiramdam ko.
kinakabahan. Dati masisisi puta lahat ng tao may kaba sa katawan, siguro dito pa pumutok mismo sa battle. Pero, para sa akin, mas okay na to kaysa para sa akin mas okay to kaysa humugot ka ng kodigo dahil yun nga puta, pag humugot ka ng kodigo kasi na. Sobrang na yun. Ito okay lang, makalimot puta, bawi sa susunod na round. Wala ka na sabi na misinterpret mo lahat! Ang inang rebat niya, no? Gago, kupal yun. Pakinggan natin si K-Ram. Putang ina mo! Wala ka na sabi na misinterpret mo lahat! Misinterpret mo lahat. Gago ka! Kupal. Laki ng pinanggalingan mo, magaganyan ka dito. Yaka. Pansin nyo ba mga men? Na sa tuwing nakikita ako nito ni Boss Arik, gusto niya ako lagi gulpihin. Bilis ka nga muna. Ikaw ba, boss? Talaga bang papalag ka? Joke lang. Hoy! Hindi. Lapit na, oh. Nagpapasalamat ako sa'yo, boss, kasi alam ko magmamigrate ka na pa Denver. Pero bakit naman ganon? Unang labang ko ng taon, binigyan mo ako ng Tarzan. Pati na lang ikaw, boss! Para matapos na lahat to! Ano? Kaya opisyal din kitang hinahamon sa mga ginagawa mo sa akin. Gawin nyo nga sa ahon, maglaban kayo ni Boss P. Sagpangan, Jen! Punta tayo sa'yo. Napanood ko yung laban mo sa 1 minutes. At round 1 pa lang, nasabi ko ng tang-ina, gera to. Alam mo kung anong napansin ko sa laban nyo, tol? Ang dumi ng tenga mo! Gago ka. Nalaban ka sa flip top, may yema ka sa tenga. Engot ka ba, bro? Mas madalas pa nga ata mag-cotton buds yung ebot ko sa'yo. Unang sana niya sa flip top, mala 6 straight yung kanyang stilong nadampot. So, ano bansag dito kay Ambot? Sa 7 Dwarfs ni Snow White, ikaw ang ika-6 na bansot? Ayos ka din no? Yung style mo dati, 6 straight, pero yung height mo, sequence. So, sino ka niyan? Si Sixwens. Malakbakan natin si Sixwens. Walang pumalakpak. Hoy, Magic Johnson! Seryoso? Sa laki mong yan, nagbabasketball reference ka pa, tropa? Pero napanood ko yung video mo, magaling ka magdala ng droga. Yung basketball court sa kanila nasa gubat, talaga namang nakakatroma. Pag lumay-up ka doon ng jelly, may sasabay sa'yo na cobra. Pero makikita mo sa body language ni K-Ram pag pag ready tapos utangin na. Atulad niya, nag-joke pa si Kenzer talagang. Todas ka ngayon, round 1. Bait naman daw sobra yung mga player, yun ang kanyang natitiyak. Lahat ng puntahan nilang court, di pa sila nasisibak. Paano ba naman dadayo ng limahan, may mga dila silang ita? Tanga-tanga. Kaya, paano ba naman dadayo ng limahan, may mga dila silang ita? Sumalit first time niyang sumali sa liga. Kaso parang nawalan siya ng gana. Nagtatampo siya sa coach nila kasi parang di siya kasama. Papatapos na yung 4th quarter, yung playing time niya wala pa. Maya-maya lang nagpasikat binax out na yung baka. Tangina kasi ng coach yung boksingero kung sino-sino player kinuha. Yung tito niyang si Buboy, ginawang point guard kasi magaling daw mang-agaw ng lupa. Kaya kung usapang basketball sa akin, maning-mani ka padudong. Ako mapabattle mano ball game, pangalan ko na paugong. Minsan ang pag-iimbento sa battle tol, di yan nakakatulong. Tipong magbabasketball reference ka tapos hindi ka marunong. Ganyan ka. Ako, magaling talaga ako, pre. Believe nga ako sa sarili ko Pinapanis-panis ko nga yung boss mo na yan. Eto, bumilib ako sa'yo nung kinampi mo si Mimak, pre. Nag-2 for 2 kayo, tas parang di kayo magkakampi. Ang inang iingay Tapos yung intro niya,
Binubuhat ka lang ng multo parang isa buhay finals ni Romano. Tarantado. Handang mandamay ng walang kinalaman, ganyang kakadesperado. Duda ka sa husay niya dahilan ba't buhay niya na bago, lakas mo manghusga, buti sana kung kilala mo yung tao. Kaya dapat ang bibig mo Tapos puta, tsumempo pa na parang kawawala lang ata ni Romano. Stapler na bro. Meron kang crab mentality, masyadong nagdedesperado. Pinupuna pa yung kaibigan kong mas better sa'yo. Ito ang ganti ko kay Romano dito sa cancer na to. Tangin na! Ito ang ganti ko sa Romano para sa cancer na to. Cancer, no? Tapos inislant cancer. Ang galing nga na. Dito sa cancer na to. Tangin na! Ito ay anay ko kay Romano na dinis mo, brother. Di mo ko masisindak sa iyong Kenkoy power. Punchline ko, mistulang chemo, sweet ka dito. After nang hindi ka na umabot pa ng stage 2, cancer. Dito, pinaulan na ni K-Ram ng jokes dito, tapos seryoso dun sa 2 4 lines yata yun. Ito, hindi ka natin, K-Ram to. Tangina, kahit nag-show ako, bobo ka pa rin everyday. Nadamay ko si Romano, bakit? Kilala mo ba si Chelsea May? Yo, tangina, napakagaling talaga ni K-Ram. Sa labang to, kung parang minalamalas. Talagang natural yung pagiging komedyante nitong kamukha ni Ay de las Alas. Tanging ina mo! Eksperto ka sa panglalait, tang ina ka, pangit ka naman. Tang ina mo kayan, dapat naging mabait ka na lang. Kasi kung wala kang cap at shades, itsura yak sa stage. GF mo'y malamak Gregor na na-COVID kasi yung Irish walang taste. Ang pangit pa ng placement ng mata. Wala pang bridge yung ilong niyan ako. Sa sobrang lapad ng noo, pag ispilengin yan, may extra na o. Lantiw. Try nyo na. Enjoy na enjoy mo yung panglalait ni Nikki na mali yung pinasukan na planeta. Alam na alam mo kasi pareho lang kayo ng mundong pinanggalingan, Alien Division. Pagmumukha nyo di na okay. Mga tamod ni Aklas na nabuo sa loob ng nanay ni Kokey. Nung guesting mo kay Dog Brack, ang dry ng lips, kay pangit at wak. Sa sobrang dry, parang undo na nag-addict kasi yung lip nagka-crack. Walang pambili ng lip balm. Nag-addict, nagka-crack. Lip na nagka-crack. Lips, kay pangit at wak. Sa sobrang dry, parang undo na nag-addict kasi yung lip nagka-crack. Walang pambili ng lip balm. Tong taong malakas manglait, kaya ka lang masakit magsalita kasi nga madalas may sugat ka sa labi. Sabi ni Zaki, wala kang magulang. Kaya pala nung na-mention mo ang cousin, uncle at niece, biglang nag-choke ka rin pa, pips. Kasi habang binibitawan mo yung mga salitang yan, na-realize mo na wala kang relatives. Ang yung itsura pang nanggaling sa similya na low-class type, ako pogi. Kapintasan kulang height. Trip pala nito, oo, yung brand nice. Pero kahit na ganun, kay merong orphan vibes. Tangina, tumutulong daw to sa community. Di niya lang binibidyo. Tangina, napakaangas. Di mo nga binidyo, kinang-ina ka, pinangalandakan mo naman sa podcast. Don't let your left hand know what your right hand is doing. Yan yung sabi sa Biblia. Yung pagbibidyo at pagpapahayag na tutulong ka ay walang pinagkaiba. Feeling mabait ang puta. Doon sa interview siya tinanong, sa over 10 years mo sa industry, ano mga napulot mong aral? Sagot naman ni Gago, paggawan ka ng mabuti, paggawan ka ng masama, gawan mo na mabuti. Yan ang turo ni tatay. Ang simple-simple ng tanong, pero para sa'yo mahirap, men. Turo ni tatay ang puta. Anong akala mo sa tatay mo, ha? Hip-hopsin? Ang laki ng pinagkaiba ng tatay mo sa eksena, may pagkapuba ka dahil. Okay, ang layo daw ng sagot ni K-Ram. Sa industriya.
Turo ni tatay ang puta. Anong akala mo sa tatay mo, ha? Hipapsin! Ang laki ng pinagkaiba ng tatay mo sa eksena, may pagkaboba ka, day. Ang tanga-tanga mong sumagot, kaya marami sa yung umay na umay. Alam mo ba yung pinagkaiba ng eksena sa tatay mo, bay? Ang tatay mo patay na, yung eksena buhay na buhay. Kalabanan, Presidente! Nabuo niya yung ano niya, no? Round 2 niya. Tapos medyo masakit yung mga sinasabi niya rito. May natin round 2 ni Kairam. At yung mga uniba nyo, babalikin nyo na. Puking inang yan. Wala kang kwenta-kwenta kalaban, puking ang ina mo. Isa kang hangal. Dinamay mo pa yung tatay ko. Di ba yung lola mo nung bagyo natagpuan nakabara sa kanal? Gago pa talaga. Tunik yun. Gago. Yung natagpuan nakabara sa kanal. Gago pa talaga. Gago to. Gago to. Round 2 game. Nagsaliksik ako tungkol sa'yo. At nalaman kong nagtitinda ng gulay si Damuho. May promo sila na pag bumili ka ng 2 kilong ampalaya, may kasama ng puno. Pero alam nyo, mas malupit doon mga ma'am, sir. Pag bumili ka ng 10 kilong gulay, may kasama ng farmer. Malakas daw pangangatawan niya kasi lagi siya nag-uulam ng gulay. Kala mo talaga may choice siya, no? Proud ka pa, Dong? Nakakapag-ulam ka lang ng manok pag yung tatay mo natalo sa sapong! Kaya kung ikukumpara ka sa akin, puta marami ka pang kulang. Magyayabang ka dito sa inyo, kabi-kabila mga utang? O baka kailangan ko pang iumpog yung bungo mo para lang matauhan? Baka nakakalimot kang kalaban mo ngayon na sa pasarapan na ng ulam? Taga-bukid na ang lakas mang lait sa sarili, gwapong-gwapo. Magsalamin kang hayop ka, huwag kang basta maniwala sa mama mo. Natural, sasabihin nun, pogi ka, produkto ka niya eh, tanga ka talaga. Wala kang karapatang manglait. Hindi porke puging-pugi sa'yo nanay mo. Tol, okay lang manlait ng itsura basta may kisame yung bahay ko. Di ba? Facts lang. Di rin naman ako gwapo, tol. Kaya nga bumabawi na lang ako sa forma. Ikaw pangit ka na, kung manamit ka pa, parang kang helper ni Foreman, diop mo bay? Taas kamay na nakapanood ng laban niya dito kay MP3. Meron, laban niya kay MP3. Pansin nyo, galit na galit po sa bading kasi na-stapa siya ng 150. Ba't kasi pumayag kang send to Gcash? Eh wala ka namang Gcash, tanga! Send to Gcash, aaputsing ka, no? Ano na sana? Di Gcash ko na lang, ha? Puki ng inamuklong. Pumayag kang send to Gcash, eh wala ka namang Gcash, tanga! Naisahan ka! Nakomportable sa bading kasi nga binibaby ka, bro. Hinahabol niya yung 150, talagang nag-iinaso. Pinangakuan siyang ipapadala sa Palawan, alam yung sagot ng pisti na to? Bakit sa Palawan? Tagaliti ako. Tanga talaga. Pero maiba ako. Nalaman ko yung birthday mo, pinahulaan kita kay Bruce. Sabi niya sa Martes daw, bandang 3:00, mababangga ka ng bus. Alam mo, sino driver? Si Boss P. Bus! Mag-ingat ka! Utang ina ng karisma mo no? Lapitin ka ng sasakyan. Di ba kay makailan lang sa Cebu, nasagasaan ka ng van? Kawawa ka naman. Pero Ban. Si Ban, yung kalaban niya sa Cebu. Si Ban. Ngayon, mas madadamo mo ang sakit hanggang magsisi ka na bay. Hilaw ka pa sa ganito, wala kang linyang pamatay. Kalunos-tunos ng malamang ang sasapitin ng waray pagkakuha ng W at ang matitira, agoy. Kaya sige, Cancer, galingan mo nang magsinungaling. Kala ko ba madali yung ganito o bakit di mo gawin? Kaya yung ilusong matalo mo ko, tumigil ka, men. Welcome sa unang salang mo ng isa buhay na alam kong huli mo na rin. Lipanan, fight natin! Yo! Round 2. Siguro bibigay ko ng tabla to. Itong round 2. Sa performance lamang si Kairam dito para sa akin, mas nagagamit niya yung stage, mas yung consistent ba.
Pero kung pagdating naman sa sulat, para mas masasakit yung sinabi ni Kenzer sa round niya, siguro bibigay ko ng tabla to. Bigay ko ng tabla tong round 2. Pakinggan natin round 3. Veteranong pang-rookie ang galawan, di ka dapat nahangaan. Verse mo pang 1 minutes lang para sa iyong kaalaman. Kasi line mark ka ng line mark, arsenal mo ay yan lamang. Kung susuriin kalahati ng rounds mo ay dating sulat ng kalaban. Kasi kung mang line mark, grabe. Binibigkas isang buong stanza, walang yak. Style niya, 6 bar set up. Yung 4 linya ng kalaban, 2 galing sa kanya. Gumawa ng sarili na ideya, para sa'yo ay mahirap. Kung si Delo hari ng ribat, ikaw hari ka ng recap. Tangina na ito, hinamon ako ng pustahan sa Reddit. Ikaw pala ay babad doon. Pasensya kung di ako sumang-ayon, ha? Huwag ka nang masadklong. Hindi ako confident, kaya di ako pumalag doon. Sadyang di lang talaga ako nagsusugal kasi sabi ni Mama, bad yun. Bad influence ka sa mga bago, Ang iyong utak pakilinis. Di ka pa nagtanda nang dahil sa sugal-sugal na yan, naaway si Enigma ni Apex. Sabi niya, kung kumpiyansa ka sa sulat mo, lagyan natin ng pusta. Anak ng buta. Nang dahil sa sugal na yan, napagkamalan si Arik na walang paki sa kultura. Parang naninibago kay Kenzer dito. Hindi ito yung Kenzer na Noon na kasi napanood ko yung laban nila ni Van. Putang lakas ni Kenzer doon Pag-usapan naman natin yung Mick and Chill. Tandem parang siso. Ba't ko yun nasabi, Brad? Kasi yung Moth laging nasa top. Kasi tong partner pabigat. Pag nasa stage na yung Thomas, Boy Scout, siya ay laging handa. Ikaw wala pang titulo, madalas nang magpabaya. Nung laban nila, ginanunan ni Nikki kay nangodigo pa. Kay nag-cheat sa labanan. Joke-joke lang ni Arik yung Basura Division, tinutuo mo naman. Kaya di nire-respeto. Galawan mo kasi kadire. Tamad mag-ensayo ng maigi. Paanong bibigyang respeto tong di kayang bigyang respeto ang sarili? Nag-joke kay Kamandag. Nag-joke kay Kamandag. Si Mark wala nang madura. Kapa siya ng kapa. San daw yung bara na punta? Na wala ka ng tuluyan, sa tagahusga. Paano naging chillionaire tong walang makapa sa bulsa? Sabi niya sa Taiwan, sipag lang mga kap. Para sa akin, halos nawala, halos yun, yung inanggulo niyang pagchuchok ni Kairam, halos hindi na tumatama. Dahil nga bukod sa nag-choke siya sa round 1 ay, alam mo yun, walang masyadong malakas na punchline talaga. Parang walang bisa. Mahalin ang ating trabaho. Nanggaling pa talaga sa taong panay choke pag nasa entablado. Tulad niyan, tiyan mo, wala nang bisa kasi siya yung nag-choke Ang inang yan, Sumpa Angels Nasa entablado. Di ba? Kahit siya ramdam niya na yung sumaktong ganun yung angulo niya tapos may ganun siya. Tong bitch ng lahat, kahit sino na lang tinatawag na boss malalato, nakakatawang nauubusan ka ng bala kada battle kahit marami kang amo. Time. Kasalanan mo to, sinali mo. Tama ba? Gagi ka. Alam mo ba kung pinasok mo, pre? Yan, inom ko tubig, puking ina ka. Hayop na to, ano pwedeng pagsasabi mo, tol? Hay, nako! May napanood akong laban nito sa Cebu at ang sabi niya, yung mga crowd daw sa Manila, pag di ka sikat, di ka papaboran. Sa pinakita mong rounds kanina, tol, mukhang tama ka naman. Kasi, hindi ka sikat, Kenzer! Kung hindi nila gets yung jokes mo, wag mong isisi sa kanila, tanga ka. Next time kasi, mag-isip ka ng jokes na lahat sila matatawa, di yung ikaw lang masaya. Selfish ka Sinisira. Ang ina yung adlib na lang yung adlib na lang
Yung adlib na lang yung pinaka nag-aano dun sa jokes eh. Mubuwat eh. Selfish ka eh. Sinisiraan mo yung crowd ng Manila para sa crowd ng Cebu maging okay ka? Di mo namamalayan yung mga tao na mismo nakakapansin na OA na? Bibigyan kita ng lohika. Subukan mo tong intindihin. Kunyari, chef ka, tapos di nasarapan sa luto mo, sinong sisisihin mo? Yung tumikim? Ano? Nakuha mo ba yung logic? O kailangan ko pang pigain ang yung utak? Ang punto ko, wag mo isisi sa mga yan, yung mga wak mo na sulat! Payag kayo, bias kayo! Tanga advance lang makinig yung mga yan. Kasi nga madalas yung flip-top event dito sa Manila. Mas gigil lang yung crowd sa Cebu at Davao kasi yung flip-top event doon, bihira! Kaya bakit kailangan mo manira? Pwedeng ganon. Pero para sa akin, best crowd talaga ang bukod sa Manila, Cebu, Davao. Yeah, mga best crowd yan. Kasi may mga ibang lugar din naman na pinupuntahan yung flip-top eh. Ibang lugar na inaano ng flip-top. Basta may mga lugar na katulad sa dati sa Olongapo. Hindi ganun ka hindi ko naman sinasabing wala silang pake, no? Kumbaga, iba talaga yung Cebu tsaka Davao magmahal ng mga MC kung paano sila kung paano nila ina-appreciate yung yung mga linya ng battler. Na artist para makakuha ng crowd reaction doon out of nowhere sumigaw siya ng si Boss Arik nga, si Lahit! Kita mo? Tawanan? Kahit hindi mo naman talaga yung sinabi, napaniwala ko sila. Nalaman mo tuloy kung gaano kadaming tao dito yung hindi ka kilala. Mm-hmm. Ang totoo talaga, kinulata ka ni Zero MB, di mo nagawang magpakaastig. Sa Zero MB nga, di ka umubra, ano pa sa RAM na dinawawalan ng gig? Tami na neto, nakasali lang kasi ng isa buhay, feeling mo sumakses ka na eh. Hindi mo alam, step by the step yan. Oishi prawn crackers. Choose your anghang. Yung makalaban mo lang ako, sumakses ka na eh. Bye! Hindi porke nakasali ka ng tour na magpipiling ilit ka. Tanga-tanga! Wala lang talagang ibang Tagalaytay magre-representa. Tagalaytay din naman ako. Nalipat lang ako ng Cavite pero yung pangarap ko di ko tinigil. At sa pangarap ko na yon, sinigurado kong walang makakapigil at mas lalo ako ng gigil, pero kung di ako lumipat ng Cavite, baka wala kayong karir ni Mimak. Tanga ka. Kaya sabi ko sa'yo. Tapos ipagyayabang mo dito na matapang ka kasi waray ka. Baka pag sinugod tayo dito, isa ka sa mga hindi pumalag. Ako, wala akong takot na pupunta ng China para sigawan sila ng Where is the love? Buhati mo rin kasi mga tropa mo, boss. Ito din eh. Ang ina mo ka talaga, Long. Buhati mo rin kasi mga tropa mo, boss. Buhati mo rin kasi mga tropa mo, boss. Ito din eh. Kaya kung usapang Leyte lang, ako ang pinakaunang taga-Leyte na nag-represent sa flip-top. Probinsyanong napunta sa Manila kasi nga malaki yung income pero di ko tinigil yung pangarap. Hanggang ang tagumpay ay makapture na maging makasaysayan ng pagbabalik ko sa Leyte na parang General MacArthur. I shall reborn to be fight. Tangina mo ka talaga, Long. Gumanon pa eh, no? I'll reborn to be fight. Nasar na lang, gago. Kaya babala sa lahat ng mga kabracket ko. Lalo sa yung excited na manalo. Kahit kanino mapunta yung belt, wala pa rin naman magbabago. Sa inyo na! Oo, hinahangad, pero di ko hinahabol yung kampyonato kasi ang maging paborito ni Boss Arik, dun pa lang, panalo na ako. Wala. Round 3. Bukod sa hindi nawala ng saysay yung angulo ni Kenzer sa pagchuchok ni Kairam, nawalan siya ng doon. Ang ganda pa ng round 3 ni Kairam. Yun, malinaw para sa akin 1 and
3, K-Ram. Round 2, tabla pa eh. Yun, hanggang dito mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out.